napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion. Pinalitan ng Kongreso. Inirmahan niya, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalaula, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalaula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Inirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yung natira ng mga insertions, diversions. Kita naman po natin because of the corruption issue, the flood control issue, nung 2025, ang GDP po natin ay 4.4%, which is way below the target of 5.7%. Because yung yung third quarter po is about 3.9%, at yung fourth quarter, 3%. Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest heist in the history of national budget and infrastructure sa ating bansa. For the first 3 years of the Marcos administration, 2023, 2024 and 2025, 1.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments na karamihan po ay napunta sa mga ghost flood control projects, sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung PATS-I, no, nakikita nyo maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita nyo sa mga highway. Ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitinong proyekto tulad ng ating mga foreign assisted projects, tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated Railway, lahat po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Noong 2025 po, 473 billion po yung inalis sa national budget, pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito pong kalaking insertions, diversions at amendments sa national budget. Ang national budget po ay napakasagrado. Sapagkat ito po ay sinisimulang himayin at pag-aralan Enero pa lang ng taon. For example, yung 2027 budget natin, January pa lang po pinag-aaralan na yan. Sa mga ahensya, doon po sa ibaba. Pagkatapos po, dinadala yan sa mga regional offices, dinadala yan sa mga
national offices, pagkatapos sa kaya pa lang yun, dadalhin sa DBM at aaprobahan ng kabinete, aaprobahan ng presidente. Pagkatapos pong pag-aralan, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ano nangyari? 2023, pinalitan lahat. 2024, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto. 2025, pinalitan lahat yung mga importanteng proyekto ang ipinalit. Yung pong mga proyekto na malaki ang kickback na halos wala nang ginagawa. Pinagpiestahan po ng Marcos administration ang national budget for the last 3 years. At yan po ang nangyari, bagsak ang GDP from 5.7% target, 4.4 po ngayong 2025. At dahil dyan sa mga investigasyon na nangyari, mga knee-jerk reactions ng gobyerno, ano po nangyari? Hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang bidding sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung matitino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin yan? Daan-daan libong mga construction workers, wala pong trabaho ngayon. Ano po ibig sabihin yan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ibig sabihin yan? Ang hula ko po, may projections, may first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% ang GDP. At lalo pong maghihirap ang ating mga kababayan. Kaya po, mahalaga na hindi matuldukan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Subalit nakikita ko po, yung ICI na binuo ng Pangulo through Executive Order number 48, hindi po napunduhan. Hindi nabigyan ng karapatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Dave Singson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagbitin. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ICI. Pinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission against infrastructure corruption. Ito po ay minadali namin, naipasa namin sa committee on government reorganization, December lang po. December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pebrero na, nakabimbin pa rin. Hindi na gumagalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo maalaman kung ano direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion. Pinalitan.
ng Kongreso, inirmahan niya, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalaula, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalaula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Inirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yun natira ng mga insertions, diversions. Nagtataka po ako, dati-rate, para yung banggit, sa mga pangalan. Saldico, nag-resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriations. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Si Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang ng Kongreso, ng Kamara? Sino ba ang Senado? No, binabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, nahimik na rin. So, ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, siguro after 2 years, nanakawan tayo ulit. Congressman, may nagsalita na, si Bersaga, no? Si Bersaga, si Miao Miao, and saka si Leviste, no? Eh kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral Files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napaka-simple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alamin niyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na kung sino yung mga naging contractor. Yung mga contractors. Tapos tingnan nyo lang yung mga proyekto. Malalaman nyo na kung sino, ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung substandards. Napakadaling imbestigahan yan kung gustong imbestigahan. Ano balita niyo sa investments? May ba pumapasok ng investments lately? Alam niyo po, nung panahon ni Pinoy, nung umalis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion. Yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte at 3 taon ni President BBM, na wipe out po lahat itong $7 billion na ito. Okay, the floor is open to questions from the media. Identify yourself and please make your questions brief and to the point. Yes, please. Identify yourself. Manila Times. Kung, ano nakita mo yung sa eskwela lang ba itong nangyayari, nagaganap? Kasi sabi mo kung dapat si Presidente dapat ang managot ng 10 years, wala nangyayari. Ano ba, sa eskwela lang ba talaga? Para sa akin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ang katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Ba't talagang may ano dito si Marcos? Ang lahat na siya talaga. Sabi ko po, lagi ko sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila launa, hindi siya kumibo. So it's either complicity or a question of competency. Wilson, any questions? Yes. Ano reaction nyo
Headline ngayon sa mga dyaryo, sabi yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So, including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto, nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakatira. Nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. No comment. Si Leandro Lebiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natatapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to question. Buhay po ba si Cabral? Wala po akong alam doon. Wala po akong. Anyway, can I change the subject? Yung sa China, kasi yung kakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? Sa Senate, with regards to Tariela's statement and the Chinese embassy's reaction. Ano pong take niyo dyan? Well, the chief architect of foreign policy is the president. So, kung ako po ang tatanungin nyo, hahayaan ko na po yung Pangulo ang dumiskarte. Bakit? Marami po siyang kaalaman, intelligence information na hindi alam naming mga politiko. So, dapat
presidente ang manguna, dapat maging malinaw yung posisyon ng presidente dito. At kung ano man yung maging posisyon niya, dahil ito po ay foreign relation, dapat suportahan natin siya. Another question to Congressman. Si Freddy Topacio filed, I think, a case, diba, a few days ago against Soto, no? Ano po ang take niyo dyan? Yung kanyang petition. Marami na po akong laban. Ayoko na makialam sa laban ng iba. Okay, guys, any more questions, please? Mukhang nakuha niyo soundbite. Yes, sir. Identify yourself. Ed of Juice Tabloid and 96.7 News FM. Kung nararapat ba bang manatili itong mga senado sa Congress, wala namang ginagawa eh. Eh may mga usap-usapan, tanggalin na lang. Mas makakatipid pa yata ang Pilipinas dyan. Hindi naman po. Yung institusyon ay dapat natin igalang sapagkat yan ay bahagi ng ating saligang batas. At madali pong mag-usama. Naniniwala po ako na marami pa rin matitinok na congressmen at mga senador. Kaya lang po na dahil dito sa mga issue at dahil din na, alam nyo, yung ginagawa ko ito, napakamahirap na nitong ginagawa ko na ito dahil may mga epekto ito sa aking pagiging isang kinatawan at politiko. Subalit, sa tagal ko po, I've been serving our country for the last 50 years in various capacities. So, para sa akin po, baka ito na po yung mga huling panahon ng paglilingkod ko. Gusto ko naman po na kung ano yung sa tingin ko yung magiging tungkulin ko ayon sa aking mga discernment na ang batayan ko po ay ang aking mahabang karanasan, ang aking mga iniidolo. At siyempre, yung batayan ko dito ay matindi kong pananampalataya sa ating Panginoon. Gagawin ko na lang po yung sa tingin ko yung nararapat. Very good. Yes. Sige. Okay. Quickly. Nung kanina yung tagal ka na ng and then naging super vocal ka talaga against corruption and directives, of course, sa administration. May mga threat ka bang na-receive or may mga tao ba nagsabi siya na maglayo ka? Wala naman po, in fairness. Wala naman po. Dahil kung nagsasalita po ako, ay pinipilit ko po na maging magalang kahit na masakit yung aking mga sinasabi. At naniniwala po ako na wala akong sinasabi na hindi totoo. At kung meron man po yung makakapagpatunay na may hindi totoo akong sinabi, ako po ay hihingi ng public apology. Pero sa ngayon po, ang lahat po ng sinasabi ko sa totoo lang. Well, the truth hurts, di ba? Ang problema ng ating bansa, truth decay. Yes, ma'am. Go ahead. Kung I'm Salvation Reform from Runda Balita, Pilipinas, itatanong ko lang kung ano po yung masasabi niyo kung yung sa Blue Ribbon Committee na during session, pag nabanggit po yung pangalan ni Romualdez ay nag-relisyon po yung session. Ano po komento natin? Kasi it regards po yan sa flood control na pinag-usapan. Well, I think na-compromise na po ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kasi po, bukod dun sa kanilang political struggles for the leadership of the Senate, sa tingin ko po, meron silang ayaw na matumbok na katotohanan.